God. Nakakatuwa pong makita po yung mga kapatid natin, talagang kung paano lang na-experience yung kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Pero bago tayo magpatuloy, pwede po ba tayong tumayo? Ayan. Sabi ni isang muntik na siya natuluyang matulog eh. Pero anyway, hindi naman kita kinukutsa, pero let's really pray and ask God to move in our midst this afternoon. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa buhay ni Rick. Thank you, Lord God Almighty, for even using him now para, Panginoon, matulungan din po yung mga kapatid namin, kaibigan, na mayroon din po mga struggle katulad ng kanyang pinagdaanan at kasalukuyang pinagdadaanan din. Dalangin ko, Panginoon Diyos, panatiliin niyo siyang tapat sa inyo, palakasin niyo po siya tulad ng inyong pangako na hindi mo siya iiwan. At salamat din, Panginoon Diyos, na papahintulot mo siyang, Panginoon, talagang magningning hanggang sa dulo, aming Ama. Nang sa ganon, marami po ang makasunod, marami po ang makita ang kapangyarihan ninyo, marami po ang makakakilala sa inyo. Salamat din aming Panginoon Diyos na alam namin marami rin kaming iba't ibang klaseng hamon sa buhay. And allow us, Father God, to finish strong by your grace and by your mercy. Kaya naman hiningi namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan ngayon, allow your name to be glorified as we study your word. At I pray, Father God, for your Holy Spirit to move freely, Father God, in our midst. I pray, Lord Jesus, that your servant will not also hinder your work, O God, but allow, Father God, exactly what you want to accomplish. And I pray to bless every family we represent. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Praise God. Sige, pwede na tayong maupo. At batiin niyo yung katabi niyo. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Ayan. Batiin niyo. Ayan. Very good. Now, good afternoon, saints. Napakabuti ng Diyos. Now, as we continue ating pong series on Make Your Life Count, ulitin ko lang ho, wala hong tao siguro dito. No? Sino sa inyo, gusto niyong buhay niyo walang kwenta? Meron? Obviously, walang nagtataas ng kamay. Kaya nasabi na natin, we want our lives to be counted. Kaya make your life count. Marami sa atin, ayaw natin ng buhay na walang kwenta, pero nabubuhay tayo ng walang kabuluhan. So pareho lang yun. Di ba? Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Nakwentuhan ko lang kayo, since last week, pinag-uusapan po about resurrection. Naalala ko itong kwento na ito. Ito po ay kwento po ni Paul Harvey. Si Paul Harvey po ay isang kilala na radio broadcaster, commentator noon po, at namatay na po siya. At sila po ay kilala sa tinatawag na The Rest of the Story. Meron po siyang kwentong totoong storya about Philip. Si Philip po nag-join po ng kanyang Sunday school na para po sa mga 8 years old. So parang, kumbaga, mas matanda na siya kasi 9 na siya eh. So pagpasok niya doon, syempre, hindi ho madadali mga bata. Minsan yung bata walang pigil yan eh. Minsan iinsultuhin ka niya nang hindi mo, di ba, yung mga bata, katulad nung minsan, merong batang tumingin lang sa walang tenga. Walang tenga. Eh, isipin mo, walang pasintabi yan na parang pagtingin, ay, walang tenga, ganun, diretso yan eh. Napansin niyo ba yung mga bata, di ba? Pagka ay kalbo, gano'n agad yan. Walang pasintabi yan eh. Lagi ako sinasabihan ng gano'n ng mga batang yan. No? Joke lang. Well, sa totoo lang, wala silang pigil. Kaya wag na wag natin silang parang sa kanila, innocence lang yun eh. Parang wala naman talaga, hindi naman talaga nila gustong ma-insulto. Kaya lang, gano'n sila katapang. So ito bata, dahil may special needs si Philip, ang tawag sa kanya ay Down syndrome. So, alam nyo na, iba yung kanyang hugis ng katawan, kanyang muka. So, talagang yung mga bata, parang ayaw siyang pansinin, ayaw siyang tanggapin dun sa Sunday school. Until one day, nung nagkaroon sila ng celebration ng Easter, ang ginawa po nung teacher, binigyan sila ng tig-iisang plastic eggshell. Ayun. Kasabi niya, lamnan nyo yan. Lagyan nyo yan ng laman na magpapaalala ng bagong buhay. So yung iba, nakakuha ng tinatawag na bulaklak, may kumuha ng bulaklak, may kumuha ng butterfly. Kasi nung binubuksan isa-isa, kaya pagbukas pa lang, uy, bulaklak! Ganyan mga bata, di ba? Iingay niya eh. But talo kayo doon kasi kayo, iba eh. Ganun yung tunog eh. sorry, umabot dito eh. Anyway, ang lakas na para kay may mic. Anyway, balik na tayo. So, ito, tapos image of butterfly. Wow, ang ganda! Meron isa nakakatawa. Pagbukas ng
Bato! Bato! Sabi, anong new life dyan? Bato yan! Sabi ng bata, kasi alam ko naman kukunin nyo na bulaklak, butterfly, at marami pang iba. Kaya ako bato na lang para maiba. Tatawanan. Ano ka ba? Hindi marunong. Sabi ganun. Eto na. Sabi nung mamaya, pagbukas nung pinakahuli, walang laman. Sabi ako, labo mo! Mali yan! Ano ba yan? Walang laman! Ang daya mo! Hindi ka nagkumuha. Tapos yung bata, ginatak yung damit ng teacher. Sabi, Ma'am, ako po yun. Pagtingin niya si Philip, sabi niya, bakit walang laman? Kasi po, alam ko niligtas ako ni Jesus kasi yung tomb empty. Diba? Parang nagulat silang lahat. Sabi niya, wow naman! Pati sila natahimik talaga. Wow naman! Kaya nga napansin ko po, ito po, dahil hindi naman mahaba ang buhay na marami sa kanila, nung namatay po, yung magkakaklase po pumunta ho, alam niyo kung anong dala? Hindi bulaklak. Mga empty eggshells. Just to remind themselves of the reality of death and the reality of eternal life because of the resurrection. Ang sarap, di ba paalala yun? Kaya nga ho, itong napaka-importante. Now, your action, remember, is determined by what you believe. Kasi your belief will affect your thinking. Are you following? Then your thinking will affect your emotion and your action. Kasi sabi niya, evil communication, teachings, and beliefs will corrupt your being. Kaya importante, ano ba yung pinaniniwalaan natin? Kaya ang ganda ng message si Paul at ni Pastor Peter last week by reminding us that we have to know, we have to believe, and live the gospel. Now, ito po isang bagay na dapat natin papaalala sa sarili natin. Do you really know the gospel? Do you really understand the value of resurrection? Do you believe it? Di ba maraming tao, hindi naintindihan, alam ko na yan, pero wala akong pananampalataya doon. Yung iba naman nagsasabi na nananampalataya kami, pero hindi naman ipinamumuhay. Pero ang malaking katanungan sa marami, gusto ko namang ipamuhay, pero hindi ko alam paano. Napansin niyo po ba yun? Kaya na lang, tuwing linggo, pupunta ako rito, tanggap ako ng tanggap kay Jesus. Pero walang nangyayari kasi hindi ko alam kung paano. Kaya ho, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Gusto ko pong unang paunawa sa inyo. Ito yung napaka-importanting bagay. Kung hindi nabuhay muli si Jesus Christ, yung ating pananampalataya ay walang saysay. Kahit manampalataya ka ng taos-puso, mamatay ka pa sa pananampalataya mo, walang saysayan dahil nakasakasalanan ka pa rin. Now, gusto kong paunawa. So ano ibig sabihin ni Paul? Sabi niya, gusto kong maintindihan ninyo, mga kapatid, na yung magandang balita na pinahayag ko sa inyo at inyong tinanggap at inyong tinayuan. Now listen, na pinahayag, tinanggap, tinayuan. Ibig sabihin, talagang panlalabang ko na to. Ito na yung buhay ko, ito na yon. Tinanggap mo eh. Ito ang epekto. Kaya naman, ikaw ay naligtas. Hindi niya sinabing, ikaw ay maliligtas. Are you following? Ikaw ay naligtas. By the time you make a stand and say, Lord, you are my Lord. Sinasabi ng Panginoon, ikaw ay ligtas. At kung pangahawakan mo yan, ang kanyang salita, na pinahayag ko sa iyo, maliban na lang na ito'y walang saysay. Kaya pinatunayan ni Pablo na yung kanyang pinahayag may saysay. Nasusundan po. Now, bakit po importante yan? Madalas, kaya tayo nabibigo sa Christian life, pinipilit natin ang Christian life na para pa ring reliyon na sa pamamagitan ng ating sariling lakas. Nangangako tayo sa Panginoon, hindi ko na po gagawin yan. Mangangako po ako, magpapakabait na ako. Alam nyo, hindi ganun ang Kristyanismo. Now, pakinggan nyo mabuti. Yung eternal life na yan, yung binigay na kaligtasan, sa sandaling tinayuan mo na yan, pinanghawakan mo, binigyan ka na ng kaligtasan. Hindi niya bibigyan. Hindi, binigyan ka na. Are you following? Andiyan pa kayo. Tingnan nyo, sabi, para sa parindat, si Jesus mismo nagsabi, ang aking tupa, listen nakikinig sa tinig ko. At kilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Yun ang ibig sabihin ng pagtayo. Hindi yung pagtayo, parang, yung hindi ka sumusunod sa pinaniniwalaan mo.
Kaya nga ang pinaniniwalaan, sumusunod ka parang ganito. Pag sinabi ni Jesus, mga lalaki, mahalin mo asawa mo, naniniwala ka ba doon? O tignan nyo, tahimik na kagad. Bakit sasabi niyo, kailangan ba? Sabi niya nga, mahalin mo eh. Hindi mo naintindihan, bungangera to eh. Hindi, mahalin mo nga daw eh. O pagkatapos, kung naniniwala ka kay Jesus, alam niya kung ano nararapat, susundan mo. Are you following? O ngayon, mga babae naman, magpasakop ka sa asawa. Lord, akala ko ba kaligtasan lang? Bakit may ganon? Meron pang susunod sa asawa. Aswang yun eh. Pag-isipan niyo mabuti, maraming tao ganyan. They thought by believing Jesus for their salvation, hindi na nila papakialaman yung ibang sinasabi ni Jesus. No. If you believe in Jesus, you follow Jesus, you follow His words. And that is exactly the point of the resurrection. Meaning to say, if Jesus Christ resurrected, the truth of the Scripture is true. Tama? Totoo yan. If Jesus Christ resurrected, ibig sabihin, all the claims of Jesus about Himself and all His teachings are to be held on firmly. Tama ba? Kasi turo ni Jesus, hindi ko pwedeng baliwala yung sinabi ni Jesus. Kasi naniniwala ako sa Kanya eh. Okay lang, hindi siya nabuhay magmuli, okay lang, wag natin pansinin. Nabuhay magmuli eh. Di tama yung pinagsabi niya. Pag sinabi niya may impyerno. Pag sinabi niya may kaligtasan, may kaligtasan. Andiyan pa tayo? Sunod, ang sabi ng Lord, kung talagang naniniwala ka, then nag-iintindihan mo na mayroong buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus, makikinig ka sa akin. And look at the words. I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Kailan bibigay eternal life? Hindi niya sinabi, I will give eternal life. Sabi niya, I give eternal life. Are you following? Tiyak yan. May eternal life yan. At sabi niya ganoon, no one can snatch them out. Kunyari ikaw to. No one can snatch them out of my hand. Are you following? At sabi niya ganoon, and my Father has given them to me is greater than all. Walang makakapantay sa tatay ko. Sabi niya, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Sige nga, agawin mo nga. Sige, tumakas ka nga. Ang pangtindi pa, I and the Father are one. Kasi baka mamaya, hawak ni Jesus, hawak ng tatay, hindi sila magkaisa. Patay ka! Naghatakan! Naintindihan niyo ba? Hindi, magkaisa sila eh. Hindi ka pakakawalan. Ang sarap naman nito. At yan ang value ng resurrection. Meron kang katiyakan na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kailan niya natanggap? Nung panahong tinanggap mo si Jesus. Are you still following? Now, pero anong katibayan? They hear my voice, I know them, and they follow me. Kasi tandaan niyo, marami nagsasabi, kilala kita, Lord, 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 Lord. I don't know you. Doers of iniquity. In other words, hindi ka naman sumusunod sa akin. Sasabihin mo, close tayo. Sabi mo, Lord mo ako. Hindi mo naman ako sinusunod. Hindi mo nga alam ang gusto ko eh. Pag nagsasagta ako, tinutulugan mo nga ako eh. Hindi ka nga seryoso sa bagay ng sinasabi ko sa iyo eh. Yun ang sasabihin ng Lord. Nakuha ninyo? Kaya sabi niya, importante ito. Kaya, tingnan nyo paano naman tayo nakakatiyak? Kasi nga nabuhay siya magmuli. And look at this. Therefore, He is able also to save forever. Kaya niya na iligtas tayo ng walang hanggan. Bakit? Tingnan niya. Those who draw near to God through Him. Lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Since, sabi niya, He always lives. Dahil buhay siya. To make intercession for them. Lagi niyang siya mamamagitan sa atin sa Diyos. At dahil hindi siya patay, kaya niyang gawin yon. Ililigtas tayo forever. Di, ang sarap nun. Ayaw niyo pa ba yan? Ibig sabihin, hindi sayang itong pinaggagawa ko. Biruin mo, nilalabanan ko yung antok ko para malaman ng kalooban ni God. Hindi masasayang to. Di ba? Yung iba, hirap na hirap. Kita-kita ko naman. Gumaganon pa eh. Mami, gumaganon eh. Mami, may steps na yan kasi
kasi talaga nilalabanan. Iba tumatayo na nga para lang mapaglabanan Hindi sayang yan, kapatid. Ang hirap ata pumunta rito. Hindi naman sayang. Hindi ka naman naligtas tayo pumunta ka rito Naligtas ka kasi tiwala ka kay Jesus, kaya nga gusto mo siyang matutunan pa. Gusto mo siyang makilala pa. Are you following? Kaya gusto mo sabihin sa ibang tao, come on, sumama kayo sa akin. Kasi I want you to experience what I have experienced. Kaya, ano sinasabi ng Lord? Now, ano sinasabi ng Lord? Meron ka ng eternity. Di ba ang sarap nun? Kaya, ito, isang araw, because Jesus Christ rose again from the dead, matitiyak natin, totoo talaga yung sinasabi ng Bible. Tama? Kaya sabi niya, sa Daniel 12, marami na natutulog. Hindi kayo. Yung natutulog in terms na namatay. Okay? Natutulog, sabi nga nun, sa alikabok, sabi nga on the ground, will awake. Ibig sabihin, mga namatay na, nalabing na. Magigising, saan? Sa walang hanggang buhay. Ang sarap, no? Sabi niya, pero yung iba, magigising din. Patay din na magigising. Pero sa walang hanggang kahihiyan at walang hanggang pagkamuhi. Naintindihan niyo po? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng pagkamuhi? Yung parang, basta ganun. Parang sobrang patinding pagsisisi, matinding, parang kahihiyan, pag-uusig ng konsensya habang walang hanggan. Na-experience ba yung inuusig kayo ng konsensya ninyo dahil sa mga maling ginawa na nakaraan? Ibiruin mo, walang hanggang kang inuusig na hindi mo kaya magpakamatay dahil inuusig ka maya kahit anong gawin mo, parang, pinagagawa mo. Diba? Hindi ka makakatulog ng tiyak. Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Pero, sabi niya, yung iba, may insight, will shine brightly, magliliwanag, like the brightness of the expanse of heaven. Pag tingnan mo yung liwanag, parang kalawakan, sabi niya, wow. And sabi niya, and those who lead the many to righteousness, itong mga nangatulog na nabuhay, sabi nga nun na, that they will be sent to everlasting life. Sabi niya, sabi nga nun, ito yung mga tao, hinahatak nila yung iba para mabuhay sa katwiran. Para silang mga bituin sa kawalang hanggan. Are you following? Doon yung maintindihan, may kwenta itong buhay na to. Bakit? Nandadamay ako ng kabutihan Hindi ako nandadamay sa kawalangyaan o nandadamay ako para sila ay mabuhay sa katwiran. Nasusundan po? Kaya, sinasabi ko na sa inyo ngayon, if you want to make your life count, live for eternity now. Meron ka na yan, ipamuhay mo na. Naunawaan po, huwag mo ipagpabukas, saka na lang, pag mamamatay na ako. Paano malalaman? Alam niyo, hindi mo mamalaman kung kailan ka mamamatay Noong nakaraang linggo, Huwebes, nag-e-ehersisyo ako. Kahit hindi halata sa katawan ko, pero nag-e-ehersisyo ako. Na ngayon, habang nag-e-ehersisyo ko, sa isip ko, para maging malusog, tama? So, nagbubuhat ako ngayon. Meron akong, kaso may depression, pero nagbubuhat akong ganyan. Maniwala ka sa hindi, ako binuhat ng barbell. Bigla ako nadulas. Pagkadulas ko, pwede naman mabubagsak sa akin yun Pwede naman bumagsak dito, o dito. Na pwede kong ikamatay. Pero sa isang saglit lang yun. Paglaglag ko, buti na lang, mayroong beanbag sa tabi. Sinalo ng beanbag, kaya hindi bumagsak sa akin. At yung sa likod ko, pasa ako dito, pero biglang pinalala sa akin ng Diyos, any moment pwedeng mamatay ang tao. At sabi niya, kaya may trabaho ka pa. Kaya hindi kita kinuha agad. Ganon. At dinala ko nga ako sa ospital kasi nahilo rin ako parang ganyan pagkahilo. Ganon. Nahilo din ako. Parang gusto ko nang matulog, ganyan. Sabi, huwag ka matutulog. Sabi ko sa akin, buti na lang din, yung asawa ko nandoon. Kasi hindi siya sumasama sa akin minsan sa pag-exercise Nung pagkakataon, sumama. Dali-dali, tumakbo. Kinuha yung barbell. Walang ganon. Walang ganon. Tapos, siyempre, emergency, anak ko, takbo agad, kumuha ng yelo. Hindi, walang yelo, kumuha ng kahit ano nasa freezer. Yun, nilagay sa ulo ko, puro danggit. Nakakatuwa. Pero at least, di ba? Pero what I'm trying to say, at any moment, you can die. Naalala nyo, si Paul, si preach, nakikinig lang isa, nakatulog, laglag, patay.
Kaya huwag ka makakasiguro sa upuan na yan. Hindi mo alam, di ba? Kaya, paano natin gagawin yan? Para mangyari to, listen to this. Live for eternity now. So listen, because of the resurrection, it reminds us that there is life after death. Tama? Hindi lang ito yung buhay natin, merong life after death. Kaya maging matalino ka sa buhay. Hindi lang yon. As I've said, it confirms the claims of Jesus. And since kiniklaim ni Jesus is the Son of God, He is Lord. Kaya every knee shall bow and declare and confess that Jesus is Lord. Kaya sabi niya, kaya live to please Him. And there's a glorious future, so we are to live with hope. Kasi dahil tao nawawala ng pag-asa, na parang kala, ito na lang ba yung buhay natin? Tataas ang pataas yung gasolina, hindi bababa ngayong linggo. Next year na tataas ulit yan. Pero sabi ko, ganito na lang ba yung bilhin, pataas na pataas, ganito na lang ba buhay natin, na puro problema na lang, puro kahirapan na lang. Tingnan nyo, ang mga pinagmamalaki ng mga umangat sa buhay, anong pinagmamalaki nila? Kahirapan. Alam mo ba, nung panahon namin, wala kaming kinakain, nung panahon ng hapon, ganito ang kinakain namin, ngayon, ito ang sasayan ninyo. Diba? Napansin nyo ba? Pero anong pinagmamalaki nila? Yung hirap ng nakaraan. Hindi mo sila magmamalaki. Mula noon, wala akong kaparu-paru. Sarap-sarap ang buhay ko. Walang ganon. Naintindihan niyo po? Kaya sabi nga ni Lord, ito lang ba yung buhay? 70 to 80, tapos ang pagmamalaki lang namin, puro kahirapan. Kaya kung wala ko yung glorious future ng Diyos, walang saysay lahat na itong pinaggagawa natin. Pero praise God, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Okay ba yan? Yung iba po, sa totoo lang, yung iba, titingin pa lang sa salamin, nawawala na ng pag-asa. Hindi, totoo lang. Ay, bakit naman ganito mukha ko? Di ba? Huwag kang mag-alala. Pagdating mo sa langit, yan pa rin yan. Joke lang. Yun lang. Kaya tingnan natin, no? Sabi niya, life after death, live wisely. Now, tingnan mo natin mabuti. If we have hope in Christ in this life only, sabi niya, we are all men most to be pitied. Can you imagine? Kung walang resurrection, at ito lang yung buhay natin, wala tayong pag-asa. Sabi niya, kawawa naman tayo. Walang kwenta tong buhay na to. Kasi nga, kung ito lang yung buhay natin, ano pa to? Ano saysay natin dito? The survival of the fittest na lamang. Di ba? Bahala na kung sino malakas. Siya panalo. Kaya buti na lang, hindi ganun ang buhay. Sabi niya, bakit? Tingnan niyo, dinugtong niya. But now, pero ngayon, sabi niya, Christ has been raised from the dead. The first fruits of those who are asleep. Sabi niya, isipin niyo ako yung pain, kung ito na yung buhay natin, wala tayong tigil. Lagi na lang pag mawawalan tayo ng anak, mawawalan tayo ng mahal sa buhay, sobrang dalamhati. Hindi niya napansin. Iiyak talaga. Makita niyo yung mga walang pag-asa na talagang hindi na sila magkikita ulit. Ba't pa kami iniwan? Tapos mahihimatay pa, di ba? Yung iba talaga iyak ng iyak. Bakit pa kami iniwan? At utang. So, siyempre, biro mo, namatay na siya. Tapos ikaw na naman dadala ng utang. Di ba? Sakit ng buhay na yan. Ano ba yan? Di ba? Tapos, ba't po kami puro problema ang iniwan mo sa amin? Ang sakit sa ulo nun. Kaya kawawa naman tayo kung walang life after death. Kasi niya, pero, the mere fact that Jesus Christ rose again from the dead, there is a life after death. At nakita pa ng mga alagad when He ascended to heaven, there is indeed life after death. Kaya sabi niya, siya ang unang bunga. Wow, alam niyo po bang gaano ka-importante yung unang bunga na yan? Tuloy pa natin para makita natin. For since by a man came death. So in other words, yung unang Adan, nagdulot ng kamatayan. Kaya walang exempted sa atin, walang hindi mamamatay. Kahit na ngayon, meron pa ako naalala, kilala si Simon Cowell? Simon Cowell? Yung sa American Got Talent, may sakit siya. Nag-agree na siya na genetic siya. Ibig sabihin, para siyang ipipreser, para pag mag-advance yung technology at kaya ng buhayin yung tao, buhay pa yung katawan niya. Grabe, no? Kasi ang tao naghahanap ng paraan para hindi mamatay. Hanggat maaari, yung matinong kaisipan, pagka nagpapakamatay, medyo may tinamaan na hindi mo maintindihan sa utak yun. Hindi ko sinasabing baliw siya, pero the mere fact na gusto magpakamatay, there is something wrong. Mayroong influensya ng madilim na espiritu. Kaya dito, kasi ang normal na tao, gusto niya mabuhay. Di ba? Gusto mong humaba pa yung buhay mo, kahit na 100 pa yan, 200, basta gusto mong mabuhay. Naintindihan po natin. Hello?
Okay, no. Tapos dito sabi niya, kaya walang makakaano sa kamatayan. Kahit ano pang, yung iba, di ba? O, uminom kayo ng pampabata. Paring bumata mo ka mo, pero mamamatay ka pa rin eh. Walang exempted. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, mamamatay ka din. Promise. Hindi. Huwag mo naman takutin. Hindi naman mamaya yan eh. Bukas pa. What I'm saying is every day, every one of us will die. Ngayon sabi niya, by a man also came the resurrection of the dead. Pero wag ka. May maganda akong balita. Somebody rose again from the dead. At siya ang ating pag-asa. Naintindihan niyo po? Parang meron nakalusot. Hindi namatay. Sabi niya, and he will be coming back. Meron tayong pag-asa. Now, tuloy natin. Sabi niya, for as in Adam all die, so also in Christ, all will be made alive. The only way for you to be alive ay baka kasama mo si Jesus. Diba? Kung wala ka kay Jesus, parang ganito, lahat tayo galing kay Adan. Whether you like it or not, whether you accept that or not, isang pinanggalingan, all of us will die. Because we rebelled against God. All have sinned and come short of God's glory, for the wages of sin is death. Naintindihan mo natin? Ngayon, wala naman dito hindi pa nagkakasala. Meron ba? Wala. No, itong pag-isipan nyo. No, ito sabi niya, but si Jesus Christ, siya yung sumalba sa atin, nabuhay siya magmuli, may pag-asa. And He promised, kung sino mo sumama sa Kanya, magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. At type niyo pa ba yan? Tingnan niyo katabi niyo, baka namatay na yan. Mukhang patay na eh. Tuloy natin ha, pag-isipan niyo mabuti. Now, tingnan niyo po, tuloy tayo. But each in his own order, look at the words, Christ the first fruit, after that, those who are Christ at His coming. Sabi sa amin, Lord, ito magiging order. Si Christ yung first fruit. Now, isipin niyo mabuti ha, sa agricultural setting, kasi dati nasa industrial na tayo, nasa electronic na nga, nasa digital age na nga, in fact, nasa AI age na nga tayo, so masyadong advanced. Hindi natin maintindihan yung masyado yung sa farming. Sino dito nakaranas ng farming? Agriculture? Oh, wala, konti na lang, oh. Talagang sa farming, pagka ikaw ay, yun ang kanyang pinakabuhayan mo, lahat ng yaman mo nasa lupa, nasa farming. So nag-aabang ka. Kapag mayroong unang ani at maganda, sobrang saya mo na yan. Bakit? Yes, marami ang susunod. Pero kung sa simula pa lang, ang pangit ng unang ani, nawalan ka na ng pag-asa. Lalo na kung binagyo na sa unang ani pa lang, naku po, wala na. Yung, kunyari, nagtatanim ka ng mais, tapos biglang inulan yung mais, naku, bulok na bigla yun. Ano ko niyo sabihin? Wala na tong pag-asa. Pero kung kitang-kita mo, ang ganda ng ani. Sa una pa lang, wow! Sabi niya, magandang inaasahan natin. So, masayang-masayang mga tao ito. Ganun na sinasabi, Jesus being the first fruit. Meaning, siya yung unang halimbawa ng glorious ng resurrection ni Jesus, and because of Him, ini-impart niya yan sa iyo, and He is alive, and you are alive because of Him. Kaya mayroong harvest, kaya when He comes back again, yung buhay na yan, yung nabuhay na magmuli na yan, sasama niya. Ngayon pa lang, alam niya na yon. Alam niyo ba yan? Alam niya na yon. Paano ko nalaman? Ganito ang magiging effect sa iyo. Tignan niyo ha, sa Romans chapter 6, therefore we have been buried with Him. Kung tayo po ay tumayo with Jesus, we are buried with Him through baptism into death. Sa madalit salita, sa gisag ng bautismo. Kung nangyari sa iyo yan, at binautismo ka, pinasagisag na ikaw ay namatay at nilibing. And sabi ganon, so that as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Meron ka ng bagong buhay. Kaya when you receive the eternal life, meron ka ng bagong buhay. Hindi na temporary, kundi eternal life. Nasusundan po? Andiyan pa kayo? Kaya sabi nga, tingnan niya, for if we have become united with Him, nakiisa tayo sa Kanya, in the likeness of His death, certainly, we shall also be in the likeness of His resurrection. Tiyak yan. Kung nakiisa ka sa Kanya, sabi niya, ikaw din ay mabubuhay na magmuli. So ano ibig sabihin yan? Nandiyan na sa iyo yan, ha? Andiyan na yung buhay. Knowing this, that our old self was crucified with Him, yung dati nating buhay, na-crucify na yan, in order that our body of sin might be done away. Yung katawan ng makasalanan, wala na yan. Sabi niya, so that we would no longer be slaves to sin, for he who has died is freed from sin.
Hindi niyo ba napansin? Nung wala pa yung buhay na yan sa atin, yung kasalanan para wala tayong choice. Sunod lang tayo na sunod. Pag sinabi, halika, yakapin mo ko. Ikaw naman, susunod-sunod ka lang. Kasi wala kang magawa. Pero nung nakilala mo si Jesus, nakipag-isa ka kay Jesus, pag sabi ng tukso, hello, agad-agad, no, in the name of Jesus. Yeah? Meron ka kagad pagtanggi. Bakit? Kasi hindi mo na ako alipin. Kay Jesus na ako. Nandiyan ba kayo? Hindi mo na ako alipin. Matag tayo, kinriticize tayo ng ibang tao. Madalas, ano sabi? Ano sabi? Sino sabi niyan? Sina? Pagkatapos kong gawin sa kanya yan, ganyan pa igaganti sa akin. Pero ngayon na, hindi ka na alipin yan. Kasi patay ka na nga sa dati. Ba't mo pa ano ngayon, criticize mo ako? Patay na yung kinikriticize mo. May bagong buhay na ako. Naki-Jesus na ako. Diba? Pag sinabi, pag tinutukso ka, kalbo, ay wala na yun. Patay na yung kalbong yun. Kay Jesus na ako. Kasi pagdating ng araw, papalitan naman ng Lord yung katawan ko. Mami, papaliwanag ko sa inyo. At magkakabuhok na rin ako. Pagdating sa langit. Ano ko yung ibig sabihin? Kaya wag na, kahit ano sabihin mo. Ang takaw mo raw, okay lang. Pagdating sa langit, nako, iba na ako. Diba? Kasi sabi ng Diyos mayroon na akong bagong buhay. Hindi na ako alipin yan. Kunyari, kung ikaw estudyante, biglang sasabihin sa mga bata, pakopya. Ay, hindi na ako alipin yan. Hindi na. Maari natutokso ka pa rin, pero wala na. Hindi na ako alipin yan. Hindi mo na kailangan sumunod dyan. Hindi ka na alipin yan. Nasusundan po? Bakit ka yung pagbukas mo ng computer, biglang, ganun yung, parang mayroong pornographic na scene. Ay, hindi na. Hindi na ako alipin yan. Yung iba nahirap. Nilalabanan Hindi. Huwag kang tumingin dyan, hindi ka niya alipin. Sabihin sa'yo, hindi mo kaya, tao ka lang. Sagot mo, hindi. Kay Kristo na ako. May eternal life na ako. I don't need to remain in my temporary life. Chupi. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakamali. But one thing for sure, kahit sa pagkakamali mo, hindi na yung, ba't nakakaya, Lord, nagkamali na naman ako. Hindi na. Alam mo namang nagkakamali ka, bumangon ka na ulit. Hindi ka na alipin ng pagkakamali. Dahil ang kasama mo si Jesus na buhay na magmuli. Are you following? Now, tingnan niyo po, paano ko nasabi yan? Tingnan niyo yung sabi sa Ephesians. Sabi sa Ephesians. Ang sabi niya, and what is the surpassing greatness of His power? Ano itong kagabing kapangyarihan na to toward us who believe? These are in accordance with the working of the strength of His might, ayon sa kanyang lakas. Na nagbigay ng buhay kay Kristo when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Inangat si Jesus, binuhay si Jesus, pinaupo sa kalangitan. Sabi ganon, far above all rule and authority and power and dominion and for every name that is named, that is only in this age but also in the age to come. Kanino daw yan? Yang greatness power na yan ay para sa mga kanino? Nananampalataya sa Kanya. Kaya pag sinasabi mo, hindi ko na kayang balikan ang asawa ko kasi wala na akong nararamdaman. Ano ka ba? Yung bubuhay kay Jesus, kaya niyang buhayin pag-ibig na ulit na yan. Ibigay mo sa Kanya. Baaring ikaw babae, sabi mo, ayoko na, wala na akong pagmamahal sa asawa ko. Pero sabi ng Lord, hindi, magpasakop ka, hindi. Baka kayang buhayin ulit ng Diyos yan. Huwag mo sabihin, hindi ko kaya. Yung umida sa eskwelahan, ayoko na, tinatamad na ako, tsaka lagi na akong bagsak, wala nang hindi, kayang buhayin ulit ng Diyos yan. Yung utak ko, hindi ako matalino, kayang buhayin ulit ng Diyos yan. Nakita ko na yan. Maniwala ka sa hindi, ang tawag sa akin ng bata ko, bobong. Dahil ako ang bobong saking. Sa mga saking na kamag-anak ko, ako yung bobo. Pero nung nakilala ko si Jesus, binuhay niya ang utak ko. Nagulat ako. Kahit ako nagugulat ako sa sarili ko. Kaya sabi nga ng uncle ko, nung buhay pa siya, kasama namin na nanananghalian. Sabi niya sa anak ko, diretso. Alam mo yung tatay niyo, bobo yan Diretsahan, yung mga anak ka, ha? Pero ngayon, hindi ko alam saan ang gagaling ang pinagsasabi niya. Dahil yung utak ni Jesus, buhay. Yung bumuhay kay Jesus, bumubuhay din ng mga patay na cell sa brain.
Basta ang alam mo, sa iyo na ako, Lord. Wala na akong iba, sa iyo na ako. Kaya binibigyan ko kayo ng pag-asa dahil si Jesus ang ating pag-asa. Naintindihan mo natin? Yung sinasabi mo, wala na akong saysay, wala na akong kwentang tao. Naku ka, si Jesus na buhay magmuli at yung kapangyarihang bumuhay kay Jesus, yan din ang buhay mo ngayon dahil mahalaga ka kay Jesus. He died for you and rose again from the dead for you. Kaya huwag kang susuko. Hindi ka sinusuko ni Lord. Dahil nung sandaling tumayo ka para sa Kanya, He gave you eternal life. Nagkakaintindihan? Kaya balik tayo rito, tinan nyo ang bait ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, hindi lang yan ang ginawa ni Jesus. Tinan nyo sabi niya, hindi lang si Paul nagsasabi, pati si Peter, seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness. Lahat ng kailangan mo para mabuhay sa katwiran, ang sabi ganoon, nasa sayo na, binigay na sa iyo. Ang sabi niya, through the true knowledge, habang lalo mong nakikilala si Jesus, who called us by His own glory and excellence. Hinirang ka niya, siya mismo magbibigay sa'yo ng kapangyarihan. Kaya nakakalungkot, maraming nagsasabing Christian, ay hindi na ata, hindi nag-work sa akin. Hindi nag-work sa'yo kasi hindi mo binigay ang buhay mo sa Kanya. You just follow the ways of other people claiming to be Christians. Pero religion lang ang kanilang kautak. Walang totoong encounter sa Diyos. Because Christianity is a supernatural life. Hindi na to buhay natin. It is the resurrected life of Jesus in us. Kaya I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yun ang pinangahawakan ko. Sinabi ni Jesus, hindi ko maintindihan kung logical o hindi. Pangahawakan ko yan. Bakit? Sinabi ni Jesus yan eh. Naunawaan po? Hello? Pakisabi sa katabi mo, buhay si Jesus. Kaya huwag ka mantiling tulog. Sa kaluluwa, hindi yung physical. Tulog ka lang, sa kaluluwa. Kasi sabi ng Lord, kaya God has given you that. Now, tingnan niyo po, ang grabe. Kaya sabi ng Lord, ano ibig sabihin ngayon? Put on the new self, which is the likeness of God, had been created in righteousness and holiness of the truth. Every day of your life, Lord, ikaw na po. Every day, you have to make a wise choice. Ikaw na po. Kaya, dun pa lang, ang hinahangad mo, Lord, the bread of life, yan ang breakfast ko. Naintindihan? Lord, I pray for your living water. Yan ang una kong iinumin kaysa sa kape. Naintindihan? Kasi if we truly understand na yung buhay natin kay Kristo, alamin mo natin kagustuhan niya, oh. Alamin natin, makipag-commune tayo sa Kanya. Kaya maraming tao, hindi naman kasi siniseryoso yung relationship, baka naman kasi wala. But the mere fact that God brought you here, God is just telling you, you can come to me. I'm waiting. Don't waste your time. Kaya sabi ng Lord, tinan nyo ha, kaya paalala ni Jesus, look at doon, tinan nyo, bago kay Jesus, gusto ko man makita nyo yung sinabi ni C.S. Lewis, napakaganda. Sabi ni C.S. Lewis, the command, be perfect, sabi niya, hindi yan totoo, idealistic yan. No, it's not. Nor is it a command to do the impossible. Hindi yan imposibleng command. Sabi niya, He is going to make us into creatures that can obey that command. Siya mismo ang gagawa, magbibigay ng kalapangyarihan. If we let Him. For we can prevent Him. If we choose, He will make the feeblest and filthiest of us into a dazzling, radiant, immortal creature, pulsating all through Him with such energy and joy and wisdom and love as we cannot now imagine. A bright, stainless mirror which reflects back to God perfectly, through, of course, on a smaller scale, His own boundless power and delight and goodness. The process will be long and in parts very painful, but that is what we are. We are in for nothing less. He meant what He said. Ano sinasabi ni C.S. Lewis? I-allow mo si God, tutulungan ka niya. Alam nyo, ako as a tao, di ako mahilig humingi ng tawad. Ba't ako hingi ng tawad? It's a sign of weakness. Pero because of God, siya na nagsasabi, magpakumbaba ka palagi. Kasi, hindi na tungkol to sa'yo. Sa akin na to. Pagka nakipag-gitgitan sa akin ng driver, nakikipag-gitgitan ako.
Kasi, marunong din ako mag-drive. Kanya nang sasabihin ng Diyos, wag na. Hindi na tungkol to sa'yo. Ano ngayon kung mas magaling siya mag-drive? Sa langit ka naman pupunta. Siya kawawa naman. Saan siya pupunta? Kaya siya nagmamadali. Baka meron siyang nararamdamang masama. Baka kailangan niyang mag-restroom. Hindi mo alam anong sitwasyon niya. But ikaw, ang alam mo, kasama mo ko, kaya wag ka nang pumatol dyan. Naintindihan po? Maraming ganyan. Hindi ko sinasabing, yung process mahirap ha. Kasi mayat-maya, laging nangyayari eh. Laging nangyayari. Pero yung process mahirap, but will be long and in parts very painful, but that is what we are in for. Dahan-dahan, pero ibigay mo sa Diyos. Masama loob mo, bigay mo sa Diyos. Naintindihan po? Lord, sobre na po siya. Kung kutsain niya ako, gano'n na lamang. Bigay mo sa Diyos. Malay mo, kunin agad. kaya ito napaka-importanting paalala sa atin ng Panginoon. Kaya ito, paano ko malalaman na talagang kami ni Lord? Sabi ni Archbishop William Temple, ang ganda-ganda, sabi niya, malalaman mo kung sino ang Diyos mo. Kung titingnan mo lang kung anong ginagawa mo pag ikaw na nag-iisa. Anong iniisip mo pa nag-iisa ka? Career? Yan ang Diyos mo. Ano iniisip mo? Lumikom na, limpak-limpak na salapi. Yan ang Diyos mo. Anong iniisip mo? Babae? Lalaki? Yan ang Diyos mo. But the moment you are alone with God, ang iniisip mo, Lord, what do you want me to do? What is my life for? Naman, hindi ko sinasabing huwag kang kumita. Ang sinasabi, pati pagkita mo, inisip mo, Lord, ano yung relasyon nito, gusto ko ito makimita para po itong gagawin, ito yung pinagagawa niyo sa akin. Are you following? Gusto ko po mag-aral mabuti para makita nila yung katotohanan mo sa akin. So when you are alone, you know kung sinong Diyos mo. Kaya amazing si Paul, by the grace of God, I am what I am. This sabi, by the grace of God, I do what I do. No, I am what I am. There was a change of personality, a change of person. I am what I am by the grace of God. Kaya sabi niya, kaya naman porsigido siya maglingkod sa Diyos. By the grace of God, I labored even more than all of them. Yet not I, but by the grace of God. Tignan niyo kung gaano binago siya ng Diyos. Whether then it was I or they, we preach and so you believe. Kahit saan punta siya, kung saan siya padatingin ng Diyos, punta siya. Papahayag niya ang salita ng Panginoon. And alam niyo bang isang kalaban natin? Takot at takot tayo. Pag sabi ng Lord, share mo ng gospel yan. Lord, baka mapahiya ako, Lord. Lord, wag na ako, siya na lang. Di ba? Agad, hindi. Wala na yan. Hindi, Lord, mahihain ako, introvert ako eh. Hindi na issue, introvert. Would you believe? Tanong niyo yung pamilya ko, hindi ako mahilig makipag-usap sa tao. Pareho kami ng asawa ko. Ang asawa ko, ang gusto niya, hayop. Puro hayop na. Aso, ibon yan. Type niya, isda. Mahilig siya sa hayop. Kaya ako na pangasawa eh. Hayop sa gandang lalaki. Grabe naman yan. Nakalusot pa yon. Sabi niya, sa totoo lang ako, wala akong karapatan. Sabi ni Paul, I persecuted the church. But, look at this. Pero ba't ako nasa danger every hour? Bakit? Because of the resurrection. And sabi niya, I affirm, brethren, by the boasting in you which I have in Christ Jesus, our Lord, I die daily. I want to live wisely. I choose daily to follow Jesus. I die to myself. Namamatay ako sa kagustuhan ko. Namamatay ako sa preferences ko. Namamatay ako sa sarili kong comfort. Namamatay ako sa sarili kong pangarap. I want just to live for Jesus. Are you following? Kaya marami, they claim to be Christian that they never understood the power of resurrection. Kaya ito po napaka-importante. Kaya sabi niya, if from human motives, I fought with wild beasts at Ephesus. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Paul kasi wala akong makita sa Acts. Pero uso yung sa kanila yung gladiator, naalala nyo? You wanna be saved, patayin mo yung hayop na yan. Bibigyan ka, sa gladiator, papanoonin ka, maaaring na-experience yan. O maaari, metaphorically, in-explain niya yung kanyang mga persecution na naranasan. What does it profit me? If the dead are not raised, let us eat, drink, and for tomorrow we die. Ibig sabihin, now that God is resurrected, why will I live, eat, and drink for tomorrow we die? Hindi na, because I know there is life after death. I am willing to die because I know this is not my life. Nakukuha nyo? Okay ba yun? Kaya,
Kahit na insultuhin ako, kahit ano pang gawin nila, hindi ako matatakot. If there's something na makikita nyo, dahil namatay ka na sarili, wala kang takot. Wala kang takot. Hindi ko sinasabing hindi ka natatakot. May takot ka, but you will pursue because you are looking at God, looking at Jesus who rose again from the dead. Kaya sabi ng Bible, do not be misled. Bad company corrupts good moral. Kaya sabi ni Lord, be sober-minded as you ought and stop sinning. For some have no knowledge of God. I speak this to your shame. Kasi sabi ni Lord, pwede ipamuhay mo yung buhay ng resurrection. Bakit? Ang daming hindi ligtas. Di ka ba naawa? If they will not know Jesus, they will never experience everlasting life. Hello? Ilan sa kaklase mo? Ilan sa kaopisina mo? Ilan sa mga kapitbahay? Hindi ko sinasabing kailangan mo silang mawin lahat, but at least they know that a prophet came to them because you spoke to them about the resurrection of Jesus Christ. Hindi na pwedeng sisihin si Jesus. Nagkakaintindihan? Huwag kang magtago sa iyong kuweba. Lumabas ka, sabi ng Panginoon Diyos. And let me end by saying, dito sa part na to, therefore be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Hindi niyo ba napansin? Ang bilis ng panahon. And tandaan nyo, yung pag-aaksaya ng oras ay pag-aaksaya ng buhay because your time and your life are equal. Huwag nating sayangin. Choose wisely the way we should live. Naunawaan po, kaya tuntua ako sa kwento ni, yung testimony kanina ni Ricky, di ba? Bakit? Mayroon akong struggle, but I love Jesus more. He's always making a choice. My feelings or my faith. Nagkakaintindihan. Pakisabi sa katabi, live wisely. There's life after death. Nagkakaintindihan. Now, ang pangalawa, the Lordship of Jesus, live to please Him. Tingnan niyo po, sabi ni Paul, then comes the end, when He hands over the kingdom to the God and Father. We has abolished all rule and authority and power. Amazing, sabi niya, ito yung mangyayari in the end. Sabi niya, the Lord Jesus Christ, yung kingdom, all kingdom, sabi niya, will be placed upon Him. Tapos sabi niya gano'n, He must reign until He has put all His enemies under His feet. Now, anong mangyayari sunod? Sabi niya, and the last enemy that will be abolished is death. Time will come. We will all be resurrected. Yung death, that's it. Done. Di ba? It's all abolished. Now, look at this. Kasi sabi ni Paul, ito yung sasabi ni John, nung nakita niya, kaya hindi lang si Paul nagsasabi. The kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He will reign forever and ever. Wow! Si Lord na yung maghahari, saying, we give you thanks, O Lord, God the Almighty, who are and who were, because you have taken your great power and have begun to reign. Now, pag-isipan niyo mabuti. Masaya ba kayo sa gobyerno natin? Hindi yung presidente, yung government as a whole. Tingnan niya, para isa lang. Pag naisip niyo sa gobyerno, ano naisip niyo? Tingnan nyo, grabe kayo Alam nyo, masakit man sabihin, yun agad ang naiisip natin. Mapa LGU, mapa barangay, minsan may kilos na parang, ito po, ilalakarin ko yung papeles ko, bilang kukurap-kurap na ganyan. Anong kailangan mo? Di ba? Kaya isip nyo kagad, kurap. Panginoon, kailan magbabagong pamahalaan na to? Sabi ng Lord, relax ka lang. I will reign forever and ever at wala nang kukurap-kurap. Diba? Nasasaktan ka ngayon, parang pinahihirapan ka. Di bali, pagdating dun, wala na yan. Diba? Wala na yan. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya naman, ito lang isang bagay. Pag naghari na siya rin maghuhusga. Hindi rin maghuhusga. Tiyakin mo lang that you are on His side. Tama ba? That we are all in His side. Kasi pag we are not on His side, yari tayo. Yari tayo kasi siya maghuhusga Tingnan nyo may araw lahat yung mga yan. Sabi niya, di mo, therefore having overlooked the time of ignorance, God is now declaring to men that all people, everywhere, lahat ng tao, everywhere, should repent. Bakit? Because He has fixed a day in which He will judge the world in righteousness through a man whom He has appointed, having furnished proof to all men by raising Him from the dead. Dahil nabuhay ulit si Jesus, sabi niya, lahat ng tao huhusga niya, kaya magsisi na kayo. Anong punto ng Lord? Kunyari tayo rin, natin parang naisahan ako na to nais-scam ako gaganti ako, wag na.
may araw din yan. There's a fixed date. Di ba? Instead of focusing yourself sa nangyari na, gawin mo na yung magagawa mo ngayon, pinagagawa sa'yo ni Jesus. At yung tao na nanloko sa'yo, ibigay mo na kay God yan. May araw din yan. Pero wag mo naman pag nakita mo siya, may araw ka din. Huwag ganon. Kasi kawawa yun, hindi mo lang naintindihan. Dapat nga pinagpe-pray mo, kawawa naman siya, may araw siya. Kasi matindi yun ha. Kunyari, niloko ka lang na 1 milyon. Ang pananagutan niya, walang hanggan. Alam niyo ba kung ano gano'ng katagal yung walang hanggan? Nung bata ako, naalala ko ito eh. Kasi naikwento ko nito sa inyo eh. Yung ibon na Maya, ito na lang, para mabilis na lang. Yung buhangin sa Anilaw, ililipat sa luneta. Yung ibon, ililipat niya bawat buhangin. Ililipat niya pa isa-isa. Sa sandaling mailipat niya na lahat, yung sa Anilaw, at naidala niya na doon sa luneta, yun ang unang segundo ng eternity. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo gaano katagal? Baka nga patay na yung ibon, hindi pa na itatawid lahat eh. Baka 3 butil pa lang, wala na eh. Nakuha ninyo sa pagod. Ganong katagal yun. Nakuha niyo, ang hirap isipin, pero sabi niya, kawawa yung taong yan, parang ikaw na maaaway. Naku, kumita ka lang ng 1 milyon para sa walang hanggang parusa. Naku, kawawa naman yung mamang yan. Yan rin, hindi nagbayad sa inyo ng utang. Hindi ako binabayaran, Lord. Hirap na nga ako. Tapos siya, ang saya-saya ng buhay niya. Paano yung palabas-labas niya? Paano yung magbiyahe-biyahe? Iyak mo na nga siya. Sa totoo lang, maawa ka sa kanya. Lord, ano say-say ng biyahe siya ng biyahe? Pagdating doon, kulong na siya ng walang hanggan. Kinulong siya sa kanyang sariling konsensya. Kinulong siya sa salawa ng apoy. Kawawa naman. Lord, hindi niya naintindihan ng kanyang ginagawa. Kaya nga si Jesus, nung narinig niya yan, Panginoon, patawarin siya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Hindi nila alam anong consequence niyan. Naintindihan niya po? Kaya hindi tayo masaya sa ganun. Pero naaawa tayo. Pero ganun pa man, hindi na natin pinapatulan. O, naisahan mo ako ngayon, pero hindi mo mamaisahan si God eh. Tingnan yung sabi ng Lord. Dilat yung mata nyo. Papakita ko sa inyo yung paghuhus kang gagawin. Sa huling araw, malapit na yun. Then I saw a great white throne and him who sat upon it, for whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Ibig sabihin, lahat, sobrang dami. And I saw the dead, the great and the small, dakila o hindi, lahat ng namatay, nandoon, standing before the throne. And the books were open. Anong sinabi? Books. Daming books. Binuksan. And another book, isang book na lang, was opened, which is the book of life. Now, and the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Kaya ang daming books, andito lahat nakatala lang pinaggagawa natin. Ang takot ko pa, baka ito'y digital. Kunwari, Lord, ba't ako naman dadali mo dyan? Halika, papakita ko sa'yo. Nag-a-attend ako sa CCF. Okay, play. Sunday, November, ano ngayon? 19. Sample na lang, 3 o'clock. Ayan ka nakanganga pa Hindi ka nakikinig Nakahawak ka ng cellphone. Facebook ka ng Facebook Kitang-kita, 3D. May lusot ka? Nakita pa ng iba. Grabe ka! Ikaw din katabi. Nakuha ninyo? Kaya books yan, ang dami. Kasi yung mga pinaggagawa Sabi gano'n, and the sea gave up the dead, which were in it, death and Hades. Kung yung mga temporary place, doon tinatapon. Remember yung Luke 19:16, yung mama na nagdudusa sa apoy, Hades yun. Gave up the dead, which were in them. So yung patay, tsaka Hades, itatapon ngayon yan. When they were judged, every one of them according to their deeds. Then, death and Hades were thrown into the lake of fire. Di ba, namatay ka na noong una. Tinapon ka na. Then, itatapon ka ulit sa lake of fire. This is the second death. The lake of fire. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Pansin niyo ba't yung book of life? Isa lang. Kasi wala na doon yung ginawa. Andun na lang yung pangalan. Nakuha niyo, kaya nga doon sa Luke 16, yung rich man, walang pangalan. Description lang. Rich man. Si Lazarus may pangalan. Kasi si Lazarus nasa book of life. Kaya pag namatay ka, wala ka sa book of life, sabihin lang, yung mamang naka-checkered. Wala. Di ba? Ayaw mo yun. Gusto mo may pangalan. Tama ba?
Kaya yung nagpa-attend siya ng 3 o'clock, nandun siya sa gitna, lagi siyang tulog. Ganun lang description. Gusto niyo ba yan? Hindi. Gusto natin masulat sa Book of Life. Paano yan masusulat sa Book of Life? Tingnan nyo. He who believes in Him is not judged. He who does not believe has been judged already. Ngayon pa lang, malalaman mo na. Kaya habang may pagkakataon pa, you better believe. Because he has not believed in the name of the Lord, of the only begotten Son of God. Pag tinanggihan mo si Jesus, you're already judged. Pero habang buhay ka, may pag-asa ka pa, bumanumbalik. But the moment your time is up, the fixed date has come, wala nang palitan ng kalalagayan. Kaya Jesus Christ is very, parang passionate to tell us all. Kaya sinasabi niya, mahiya kayo sa buhay ninyo. Kawawa yung mga iba. Okay na nga kayo, inaangkin yung kay Jesus kayo, tapos hindi pa kayo nabubuhay ng tama. Huwag kayo mag-alala, magkakasama rin kayo. Gusto mo? But I'm telling you, wag, sayang. Nagkakaintindihan. Huwag nating sayangin ang panahon. Hindi lang ito para pag masaya tayo, kundi para tayo maging masaya habang sa walang hanggan. Are you following? Kaya sabi niya, kaya He has put all things in subjection under His feet. But when He says all things are put in subjection, it is evident that He's accepted who put all things in subjection to Him. Ano siya sabi? Hindi kasama si God the Father. Sabi niya, when all things are subjected to Him, then the Son Himself will also be subjected to the one who subjected all things to Him, so that God may be all in all. Sinasabi niya, parang si Jesus mismo, magpapasakop sa kanyang Ama. No, ibig sabihin, mababa si Jesus? Hindi, walang ganun. Ang ibig sabihin lang doon, they're both equal, and yet, by role, si God the Father, siya yung magiging overall administrative. Tingnan niyo, bakit ko sinabing equal sila? With the same words, sinabi ng Lord. Sa Hebrews, but of the Son, He says. Ang nagsasalita dito, si God the Father. Sinasabi niya sa kanyang anak, si Jesus, your throne, O God, is forever and ever. And the righteous scepter is the scepter of His kingdom. Ano yung ibig sabihin ng scepter? Pamumuno. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, God, therefore, God, your God, gulo, no? God, your God, God, your God. Nagkakaintindihan? Ang sabi niya, has anointed you with all the oil of gladness above your companions. And you, Lord, andiyan ka na. And you, Lord, in the beginning, laid the foundation of the earth, and the heavens are the works of your hands. But to which of the angels has He ever said, di ba, remember the word? Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Naintindihan niya? Kaya equal, walang ano yan. Kaya lang, in terms of role, ang ganda sa Lord, wala sa kainggitan, no? Kasi minsan binabasa natin sa perspective ng pagiging tao, inggitero tayo eh. Lahat kinakainggitan natin. Parang feeling natin, tayo dapat ang sentro ng universe. Sabi ng Lord, hindi. Walang ganun. Lahat tayo subject sa Jesus. Are you following? Now, alam niyo, itong amazing. Kaya naman, excited tayo kung bakit we need to please Jesus. You know why? Because He is Lord. Kaya siya magja-judge. Ito, kalima yung katabi mo, alam mo siya magiging judge. Sa Pilipinas lang, siya magiging presidente. Iinsultuhin mo? Alam mo, magiging presidente siya sa susunod na eleksyon. Iinsultuhin mo? Kaya, hindi mo gagawin yan. Gagawin ko na lahat maging close. Pare, ano kailangan mo, pare? Kailangan mo ng driver? Dito lang ako. Di ba, pare? Gusto mo ng merienda? Bakit? I want to please you. So you will become a president. Di ba? And imagine, the Lord, everything will be subjected to Him. Subukan mong awayin mo siya ngayon. Subukan mong bastusin siya ngayon. Subukan mong hindi mo siya igalang ngayon. And you will know because He will be the judge. Nagkakaintindihan? Ito ang amazing part. Hindi ka niya na-judge. Ganito ginawa ni Jesus. Naalala ko may kwento 100 years ago. Ito, totoong pangyari to ha. Hindi to mga climbers, mga mountain climbers. Ayan, mga mountain climbers, 12 sila at may tali sila. So as they were climbing, naku problema, nakabitaw yung 11. Yung mama, siya na lang ang hindi nakabitaw. The rest nakabitaw na. Siya na nagdadala ng weight. At siya na lang ang tanging pag-asa na kailangan hindi siya bumitaw. Kaya pinilit niyang makahukay, makapwesto, hanggang makapwesto yung kanyang mga kasama. Makaangkla sila na makahanap siya ng mga apakan nila para hindi sila mamatay. Pero dala niya lahat ng bigat nila.
To the point na nababasag na yung kanyang ribs. 12 tao ba naman yan? At napupunit ng kanyang balat, yung kanyang dibdib. Talagang sobrang tagal hanggang sa may nakaapak na isa. Nakaapak na isa. Hanggang sa nakaakyat silang lahat. Pero bali-bali na yung katawan niya. Pero buhay yung 11. Alam niyo bang ganyan-ganyan ang ginawa ni Jesus? The very Lord whom we have insulted. All the pains para lang maligtas tayong lahat. At ang ginawa ni Lord, na buhay siya magmuli, and He's offering the same power and life to every one of us that we may live a life pleasing to Him. Yun ang ating Panginoon. Hindi kanya iniwan sa ere. Diba? Kaya finally, because of that, we have a glorious hope. Meron tayong glorious future. Sobrang yes, panalo kami. Yes, wala kaming katalo-talo. Yes, we can hope for God. Yes, this is not our lives. Yes, we have a living hope. Naku, sarap sa Panginoon Diyos. Sabi niya, otherwise, what will those who are baptized for the dead? And if the dead are not raised at all, why then are they baptized for them? Kasi itong mga Corinthians, ayaw maniwala sa Panginoon Diyos, sa resurrection ni Jesus. Mayroong pumasok na mensahe na hindi siya walang katotohanan yan. Sabi, ano ba kayo? Kayo nga sa practice ninyo sa pagano, sa inyong pagsamba sa Diyos-Diyosan, ano kayo, binabaptize nyo yung mga patay na, yung namatay na, nagbabaptize kayo para sa kanila. Hindi sinasabi ni Paul na tama yan. Hindi sinasabi ni Paul na ganyan din ang gawin nyo. Hindi, kasi ang bautismo, yan ay kapahayagan or public expression ng nangyari sa atin when we receive Jesus Christ. Nung tinanggap natin si Jesus, sinatanggap natin siya na yung Panginoon. Sinasabi natin, patay na ako. Ikaw na mabubuhay sa akin. Kaya I am buried, now I will be resurrected. Ako ninyo. Kaya once na totoo na sa iyan, when you publicly declare it, gusto mo ipahayag sa lahat ng tao, yan ang gagawin mo, magpapabautismo ka. Kaya yung hindi pwede yung namatay na. Pero yan practice nila, sinabi lang ni Paul, ang gulo ninyo. Hindi kayo naniniwala sa resurrection, pagkatapos binabautismohan nyo yung mga sarili nyo para sa namatay na. Nakuha? Kasi may nagtuturong ganyan. Wala kayong makikita sa scripture na yan lang. Kasi nga, he was just explaining based on their paganic practice. Okay? Now, anong ginawa ni Paul? Hindi ko na babasahin sa inyo yung mga talata just to tell us ano mangyayari. Kasi ang tanong dito, ano na ang mangyayari? Paano mangyayari yon? Sabi ni Paul, in-explain ni Paul, iba't ibang klase ng katawan. Anong katawan meron tayo pagdating sa langit? So basahin nyo na lang ha. From 35 downwards to verse 48. Okay? Promise me ha, basahin nyo ha. Ngayon, ito na. Sinabi ni Paul, ganito yan, para maintindihan ninyo. Etong physical body natin, ito. Yan ang katawang kapareho nung kay Adan. Perishable. Hindi nyo ba napansin? Kahit anong inom natin ng pampabata, bumababa ang ating lahat. Bumababa ang mata, yung eye bag, lahat. Sabi na, nag-evolve daw tayo mula sa unggoy. Hindi totoo yun. Papunta tayo sa unggoy. Bakit? Sorry makatalsik pa, kakahiya. Kasi bumababa lahat Lahat mababa. Hanggang sa ganyan na lakad natin. Naintindihan ninyo? Kaya baliktad yung mali yung sinasabi nila. Kaya yun ay panatiling theory. Kaya ito, bumabagsak lahat Pandinig. Alam, dati ang talas ng pandinig ko. Ngayon, yung sinasabi ng asawa ko, ano nga? Paulit-ulit, ano nga? Kaya pala minsan nag-aaway ng mag-asawa, no? Kasi hindi na nagkakarinigan Kumain ka na ba? Ha? Kumain ka na! Dapat mo sisigawan. Hindi pala nagkakarinig. Kawawa naman, di ba? Nabibigi na. Bumababa na lahat Kasi yung matataas na to, nawawala na. Hindi na naririnig. So lahat pababa na. Kaya whether you like it or perishable lahat. Yung iba yung pisngi natin, pinapabanat natin ganyan, tinatalian na nga natin ganyan. Pero babagsak pa rin Pati yung tali mo mababa. Yung buhok mo, tinataas mo na, bababa pa rin. Lahat bumababa. Pati nga yung muscle ko sa dibdib, bumaba bumaba lahat. Perishable. Pero sabi niya, tsaka talaga son in dishonor. Wala kang magagawa, talagang babalik sa kahiyan, sa kahinaan. Di ba? Dati, ang lakas-lakas mo maglakad, ang lakas mo umakyat. Parang, dahan-dahan na. Noon, pasayaw-sayaw ka pang ganyan. Ngayon, ang tigas na ng katawan. Bakit? Wala pahina ng pahina Kaya earthly, mortal. But God promises something beautiful. Spiritual body.
Si Jesus, imperishable. Hindi na masisira. Raised in glory. Raised in power. Heavenly, immortal. Ano kaya itsura natin? I was just thinking. Alam nga naman, pag namatay kang 105, yun na itsura mo. Pagdating sa langit. Siyempre, hindi, di ba? Kunyari, si Adan, nung pinanganak, hindi naman siya baby, nung nilikha, hindi naman baby. Nasa peak ng kanyang itsura. And imagine na hindi nagpe-perish. Kaya hindi niya ako makilala pagdating sa langit. Iba. Wow, wala na to. Diba? Wala nang tabs, abs, ducks. Na hindi niya na makilala. Bakit? May buhok na ako. Nakuha niyo po yung sabihin? Ano na, maayos na. Parang pag kumain ka, hindi ka na magkakasakit. Wala nang bawal. Di ba? Ang sarap kasi may pagkain pa rin sa langit. Alam niyo ba yun? Papakita ko sa inyo para maintindihan ninyo. Tingnan niya. Unang-una, we will be like God. We will be like Jesus. Beloved, we are now children of God and has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him. Wow! Di ba? Sarap na, no? And because we will see Him just as He is. Kaya naman, tayo naman, because we're expecting that, we purify our walk. Bakit? Kasi we want to be with Him. Di ba? We will not do anything na ayaw mo nang makita pa sa langit. Nakuha ninyo? Ayan, ito, tingnan nyo. Tingnan nyo si Jesus nung nabuhay siya maguli with the spiritual body. See my hands and my feet. That it is I myself. Touch me and see. For a spirit does not have flesh and bones as you see that I have. Meron akong buto. Meron akong laman. And when He had said this, He showed them His hands and His feet. Yan, kamay ko, hawakan mo. Ito, wala na to pagdating doon, wala na to. While they still could not believe it because of their joy and amazement, He said to them, meron ba kayong makakain? May kainan sa langit! Di ba? Kung dito nga, wala kang makain eh. Di ba? Doon meron. Panalo. Sabi niya, meron kang makakain. And they gave Him a piece of broiled fish, and He took it and ate it before them. Kinain niya talaga. Harap-harapan. Ibig sabihin, yung spiritual body na yan, kumakain. Eh tayo nga, itong katawan na to, minsan, nung dati, nag-iipong ka ng pera para makakain ka ng karne. Makakain ka ng masasarap. Nung meron ka ng pera, may sakit ka na. Hindi ka na makakain, Quaker oats na lang ulit. Hindi ba? Lugaw ka na nga dati. Ngayon, ganun na naman. Balik na naman sa dati. Di ba? Bakit? Kasi nga perishable eh. Eto, hindi na magpe-perish. Di ba? Sarap. Hindi lang yun. Tingnan niyo pa. Nagpakita rin siya kaya after 8 days, the disciples were again inside. Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut. Ha? Ibang klase ito. Ibig sabihin, ang dali mo mag-transfer from one place to another. Kasi kahit nakasarado yung pinto, nakakapasok eh. Di ba? Kasi wala nang rapist doon. Di ba? Kaya pwede na yan. Kasi sabi niya, reach here. Oh no, tinan mo. Ito kamay ko, tinan mo. Do not unbelieving but believing. Thomas answered and said to Him, my Lord and my God. Amazing God. Now, kaya naman, sabi ni Lord, ito tatandaan nyo. Brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. So, anong gagawin ng Lord? But I tell you, behold, I'm telling you the mystery. We will not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat tayo mamamatay. Hindi lahat tayo mamamatay. But we will all be changed. Sabi niya, in a moment, in a twinkling of an eye. Kasi alam niyo, yung twinkling, wala silang exact word na pwedeng gamitin. Yung twinkling, yun ang pinakamabilis na movement. Ganun lang. Ganun. Pero, mas mabilis pa dyan. Parang hindi mo mamamalayan. Uy, bago na. Parang ganun, bago na. At the last trumpet. Kasi mayroong trumpet na inaabangan eh. Di ba? Kasi yun ang kanilang way of communicating noon. Pag unang trumpet yun. Maghanda na kayo. Tapos, pangalawa na yan. Oh, ano na? Mag-assemble na. Tapos, ayan na, marcha na! Yoo! Bago na yung katawan nating lahat. Di ba? Biglang, uy, magkakagulatan tayo kung buhay pa tayo, nagkakasama-sama tayo dito. Biglang, uy, grabe, gising ka na! Di ba? Ang sarap. Magkakagulatan. Tapos, uy, grabe, hindi kita nakilala. Grabe yung katawan mo. Parang coke. Di ba? Kasi parang grande na eh. Di ba? Parang ng 2 liters. The Pepsi. Pero pinaltan ng Lord. Biglang pinaltan ng Lord. Di ba? Yung dating B, side view, naging V na. Paharap na, hindi ka na nahihiya. Amazing God. Now, ang sabing ganon,
and the dead will be raised imperishable. Hindi lang yung buhay, pati yung mga namatay, mabubuhay na rin, bigyan na rin ng katawan. Sabi niya, for this perishable must be put out the imperishable, and this mortal must be put on immortality. Anong ibig sabihin? Hindi na yan mamamatay. Hindi na yan magdidecay. Hindi na yan, wala na yan, maayos ka na. Wow! And sabi niya, sabi niya, when this perishable will have put on the imperishable, and this mortal will have put on immortality, then we will come about and saying that it is written, death is swallowed up in victory. Wala nang kamatayan. Yay! Wala nang iyakan, wala nang takot, wala nang patay, wala nang kamatayan. And sabi ganoon, oh death, where is your victory? Oh death, where is your sting? Alam niyo ba, ngayon pa lang, even we're not dead yet, meron na tayong sting, meron tayong kamandag na lagi tayong inuusig ng ating mga konsensya. Mali ka na naman, mali ka na naman, mali ka na naman. Kahit maging yumaman ka, nagigilty ka na ba't mayaman ako, tapos mahirap sila. Pag mahirap ka naman, magigilty ka, bakit ako mahirap? Nagsisisi ako, pero hindi mo maintindihan. Because it's more than psychological. It is legal in a relationship with God because the sting of death is sin. Kasalanan. May legal term. You did not please God, therefore, we are guilty. Kaya lagi tayong bagabag. Ano mang gawin natin, lagi tayong bagabag. But now, wala na yon. Wala nang pag-uusig. Ay, salamat sa Diyos. Alam niyo ba, there was a time I was driving. Mayroon akong nakitang lugar. Bigla na lang ako naiyak sa Lord. Nanghihiya po ako sa mga ginawa ko noon. Kasi yung lugar na yun, parang it reminded me of my past sins. And sabi ng Lord, wala na yan. Hindi mo na kailangan niyang balikan. You are free. Hindi lang yung death, kundi yung little death that you have, na inuusig ka lagi ng kasalanan mo, I paid for it. You are totally free. Amen? Kaya, ang sarap. Sabi niya, but thanks be to God who gives us what? Victory through our Lord Jesus Christ. Kaya naman, nakakatuwa, sabi ng Lord, alam mo ba kung anong pinipare ko para sa'yo? Hindi mo Sabi niya, but just as it is written, things which eye has not seen, and ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. Naghahangad ka ng bahay? Anong bahay gusto mo? Ay, ang ganda nun, gusto ko yan. Wala pang nakaisip, wala pang nakakita, wala pang naka-imagine ng pinipare ng Diyos para sa iyo. Di ba? Parang wow, ano yung pinipare ng Lord? Ano yun? Ano yung pinipare niya sa akin na wala pa nakaisip kung gaano kaganda? Wala pa. Hindi kayang isipin ng tao ang inihanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin, nananampalataya sa Kanya. Kaya sabi nga ni Woodrow Wilson, I would rather fail in a cause that would ultimately succeed than succeed in a cause that would ultimately fail. Kaya mga kapatid, huwag tayong umasa doon sa bagay na wala namang mangyayari. So let me end. Therefore, my beloved brethren, be steadfast. Tatag ka. Immovable. Huwag ka magpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao na wala namang katuturan. Always abounding. Magpakasipag ka sa gawain ng Panginoong Diyos, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Hindi masasayang ang lahat ng ginagawa mo sa Panginoong Diyos. Alam mo kapatid, mabigat bisan nakakapagod. Naintindihan? Di ba parang pinangakuan ka ng Diyos, halimbawa ng isang beach house, binigyan ka ng beach house, kanta-kanta. Pero may mga repairs na gagawin ka pang araw-araw sa baba. Minsan nawawalan ng sa gripo. Minsan parang wala kang may mga tasisira, kailangan mo ayusin. Nakainis, kakapagod, ito ba yun? May pipinturahan. Pero kung yun lang iisipin mo, mapapagod ka. Isipin mo, namupo ka minsan sa porch, na binigyan ka ng, wow, ang ganda ng dagat. Wow, ang ganda ng takip silim. Wow, ang ganda ng bukang liwayway. Biglang, yung maliliit na bagay na yon, minsan nakakapagod, pero ang saya at sarap ng binigay sa iyo ng Diyos. Naintindihan po? Ganito ho yan. Let me just illustrate and I will end. Halimbawa, sinabihan ka na ng Diyos, anak, yung team ninyo, championship na to, panalo kayo ng 1 point sa huli. Oo, panalo kayo, as I've said, 1 point. Nung third quarter, tambak kayo ng 30. Lalaro pa kayo?
Susuko kayo? Hindi! Panalo kami sa huli dito, bahala na, laban to, laban to. Nung fourth quarter, lamang pa rin yung kalaban ng 20 points. Di, laban pa rin to. Nung to last 2 minutes, lamang pa sila ng 10. Susuko kayo? Minsan nakakawalang gana na, nung lamang pa rin siya, lagi ako talo, lagi ako talo. Hindi. Lamang pa rin. Nung last 5 seconds, kanila pa yung bola. Susuko ka? Hindi. Kasi alam mo, panalo ka. Hindi, sabi ng Lord, panalo ko eh. Kaya pag inbound, pak, naagaw mo, pak, tapos nagtakbo, last 2 seconds, pak! Mula sa gitna, dinunk mo yung bola. 1 point, panalo. You'll never give up, my friend. Because God said, I have overcome the world. Kaya huwag kang susuko. Kung si Jesus ang Panginoon mo, wala kang dahilang tatamad-tamad. Kasi ayaw ng Lord ng tamad. Sabi ng Panginoon, kayo hindi mahalinit, hindi kayo malamig, hindi kayo nakakagaling, hindi kayo nakaka-refresh, nakakasuka kayo. Ano ibig sabihin ng Lord? Maligamgam kayo. Bakit? Wala kayong apoy. Wala kayong tunay na apoy para sa akin. Ayaw ng Diyos. Kaya behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and I will be with him. He will eat with me. Those who have ears, let them hear what the Spirit is saying to the churches. Para sa atin po yan. At dalangin ko na walang sino man sa atin, sasabihan ng Lord, nakakasuka ka. Dahil wala kang apoy. Hindi mo man lang in-appreciate yung resurrection power na binigay ko sa iyo. Kaya mga kapatid, I challenge you, live for eternity now. Not tomorrow, not next time, but now. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Thank you, Jesus. Alam ng Diyos ang puso mo. Huwag kang tumingin sa katabi mo. It's between you and the Lord. Kapatid, 2 dahilan lang kung bakit hindi ka living for eternity. 1, hindi mo pa alam ang resurrection power ni Jesus. O kaya naman, narinig mo na to pero hindi mo pa sinuko ang buhay mo sa Kanya. O kaya naman, akala mo na isuko mo na pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang mumuno sa buhay mo. So kapatid, I'm telling you, huwag mong ipagpabukas ngayon na. Dahil hindi mo hawak ang buhay mo, hindi mo alam kung kailan kahaharap sa Panginoon Kristo. And God wants you to reward you. Kaya sabi niya, and I'm praying that every one of us will truly hear Jesus saying, well done, good and faithful servant. Enter into my rest. Kaya mga kapatid, if you are not yet sure kung talagang todo ka sa Lord at binigay mo na talaga lahat and you are allowing Him to live for your life, making decision every day to die to yourself and live for Jesus, gawin mo na to ngayon. Kung ikaw ang kinakausap ng Diyos, be humble. Itaas mo kamay mo sa Panginoon Diyos. Be humble. Yes. Huwag kang mahiya. Kahit nandun sa 3rd balcony, sa 2nd balcony, gamon, taas mo kamay mo sa Panginoon. Panginoon, hindi po ako nahiya. I want to humbly declare, Lord Jesus, that I will live eternity now. And Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. And Lord Jesus, I also, for those who already declared that they belong to Jesus, Lord, I'm recommitting myself to you, Lord Jesus. Lord, let me not live for myself. Let me live only for you, knowing that our lives here on earth is short. And thank you, God, that you are promising us eternity. We don't deserve anything from you. And yet, Lord God, because of your great love for us, you're offering us life. You're offering us, Father God, eternal life. And thank you, Lord, that this life is in your Son. So I pray, Lord, let your Son live in us. Let your Son reign in us. And by the power of your Holy Spirit, allow us, Father God, to live the power of the resurrection. And I pray, Lord, that we will truly honor and glorify you moment by moment, knowing, Lord our God, that your heart's desire is for us to enjoy you, that we will eat with you, that we will be with you forever. Thank you, Lord, for listening to our prayers. Thank you, Lord, for those hands raised. Thank you, Lord God, that you will empower them and fill them with your Holy Spirit and allowing
them, Lord God, to be a blessing to other people and making their lives count. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you all. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Patrick Estacio from Big Singles Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang ating mga katanungan. Pastor Bong, magandang hapon o magandang gabi sa ilan. Ang una po naming katanungan, Pastor Bong, sa oras na dumating na ulit si Jesucristo, ano nga ba ang mangyayari sa mga hindi pa nakakapagsisi sa kanilang mga kasalanan? May pagkakataon pa ba na makapag-repent sila sa pagbabalik ni Jesucristo? Kung dumating na si Jesus Christ at ang ibig sabihin natin na hindi pa nakapagsisisi, hindi pa talaga sila nakipag-ayos sa Diyos. No, kasi si Jesus namatay sa krus para ma-reconcile tayo sa Diyos. And some people, they will reject his payment on the cross at hindi rin tatanggapin na siya yung tagapagligtas at siya rin yung tanging paraan para maligtas at hindi rin tatanggapin na siya ay Panginoong Diyos na he claims to be. Kung ganun ang ibig sabihin ng nasa kasalanan pa rin. Kaya you live continuously sa sarili mong kagustuhan. Rebelling against God's will, against God's word, against God's plan and program. Wala nang pagkakataon the moment na dumating si Jesus. Because when He comes back, He will comes back as a judge, as the reigning king. Nung una niyang dumating, He came as a savior. Kaya it's a day of grace. Kaya ngayon, kung dumating na siya at hindi ka pa talaga nanumbalik sa Diyos, ay wala na tayong pag-asa. Ayan. Maraming salamat, Pastor Bong. Sa ating ikalawang katanungan naman, nabanggit niyo po ang patungkol sa eternal rewards kanina. Mali po ba na maging motivation namin ang eternal rewards sa paggawa ng mabuti dito sa mundo? Ayan. Alam mo, nung una ko naiisip yung eternal rewards, una si God mismo ang nag-encourage sa atin. Nasabi niya that He will bring His rewards with Him para ibigay sa mga kanyang tagasunod. Iniisip-isip ko nung una, di ba napaka-selfish ko naman kung rewards ang iniisip ko. But naalala ko, yung mga estudyante, na when they are being awarded with medals, napipresent nila ito sa kanilang mga magulang. At ang talagang proud na proud, yung mga magulang. So, when we are being awarded, pagdating ng Panginoon sa Kristo with the rewards, binibigay natin pabalik yun sa Diyos. Kaya parang it is an honor para sa Diyos na meron kang rewards na ipagkakalob sa Kanya. Na para bilang anak. Kaya hindi masama. Nahangarin natin to be rewarded dahil yung reward na yon is the same reward that we will present at the feet of our Lord and Savior Jesus Christ. Maraming salamat, Pastor Bong. At sa ating huling katanungan, Pastor Bong, na-mention po kanina ang tanyag na verse na bad company corrupts good morals. Bakit ito importante, lalo na sa idea on having an eternal mindset? Ayan, alam mo, kasi yung mga kasama mo, nakaka-impluensya sa'yo. Di ba? Hindi masamang sumama ka sa kanila na ikaw mag-i-impluensya sa kanila. Ang problema, yung mga kasama madalas marami at kung sino kasama mo, sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Naapektuhan ka. Kaya ngayon, yung tinatayuan mo na paniniwala binigay sa'yo ng Diyos, minsan, napapasama ka sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, ingatan mo, piliin mo yung mga kasama sa'yo. Kung sasama ka sa kanila, hindi para sila ang mag-impluensya sa'yo, kundi ikaw ang maka-impluensya sa kanila. Maraming salamat, Pastor Bong. At bago po tayo magtapos, ngayong buwan po ng Nobyembre ay sineselebrate natin ang Elevate Month. At kung kayo po ay may desire na maging part ng movement na ito by being a campus missionary or supporting one, visit the Elevate booth at the lobby today or ang Elevate main Facebook page to know more. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.